Magandang araw, no, higit sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat, mga kabayan. Mga kabayan, no, ito po yung pag-uusapan natin ngayon, no, tungkol sa babagsak na eroplano itong 2025, mga kabayan. Dalawang eroplano po ang babagsak sa taong 2025, no. Ito po ay mangyayari, mga kabayan, sa buwan ng May, no. At yung pangalawa ay mangyayari sa buwan ng September, no. So, mga kabayan, ito po ay nakakatakot, no, sa mga pangyayari ito, no, sa pagbagsak ng eroplano. Ito po, mga kababayan, ay sinasabi po ng ating dakilang Diyos Ama, ang mga eroplanong ito ay walang mga problema. Ngunit nga sinasabi ng Ama rito, ngunit kung mayroon lang, no, na 5 tao na tao niya, no, sa eroplanong ito na makasakay, ay hindi po ito babagsak. Ayon po ang sinasabi ng Ama, no. 5 tao lang po na makasakay sa eroplanong ito, na tao ng dakilang Diyos Ama, hindi po ito babagsak. Ayon po ang sinasabi ng Ama, no. Itong babagsak sa Mayo, no, at saka September. Sa bawat isang eroplano nito, kung mayroon lang po ang tao ang dakilang Diyos Ama na 5, hindi po ito mababagsak po, mga kabayan. Ayon po ang sinasabi ng Ama, no. Kasi, mga kabayan, yung pangyayaring bumagsak nitong mga eroplano itong 2024, ito po ay hindi ko po ito pinaalam sa inyo, no. Sa totoo lang po, dahil po ay ang pinaalaman ko lang po rito yung aking mga kapatid, no, nga nagbibiyahe ng Korea to Philippines, no, at saka yung aking anak na nagbibiyaheng Mindanao to Manila, no. So yun po lang ang pinapaalam ko rito nung 2025, no, 2024 na pagbagsak na naibabagsak ng eroplano sa 2024. Ngunit, mga kabayan, ito po ay sinasabi ng Ama na dapat po ipaalam ito kung mayroong sa mga ganitong usapin, no, upang makapaghanda yung mga tao o hindi sila dapat, no, sumakay sa mga ganitong buwan, no, o linggo, no, o araw man, no, o anong oras sa araw, no. Kasi, mga kabayan, noong bumagsak itong eroplano itong nakaraan, ito po ay pinaalam ko sa aking kapatid na huwag siyang sumakay ng umaga, no? Kasi babagsak ang eroplano ng sasakyan ng pang-umaga. Nung sinasabi niya, sa gabi lang siya sasakay, sabi ko, okay, kasi safety ang biyahe ng gabi, no? Mula Korea hanggang Pilipinas, no? So, ganun po, mga kabayan, no? Hindi po natin naman sigurado kung saan ang babagsak na eroplano, no? Pero yun ang sinasabi ng Ama, basta't mayroong babala po talaga na kailangan po talaga yung sakay sa eroplanong ito na mga bumabagsak po, mga kabayan. Ito po ay walang problema mga eroplano, no? Kasi tatanong ko sa Ama, walang problema mga eroplano bumabagsak. Ngunit pag wala po siyang tauhan dito, ay ito po ay talagang pinabagsak niya po ito, no? So yan po ang katotohanan. Ito po yung mga masabi nating masamang tao, no? Hindi kumikilala sa Diyos, no? Itong mga mamamatay na babagsak ang eroplano. Ito po yung katotohanan upang maunawaan ninyo. So, mga kabayan, tulad ng sasabi ko sa inyo, magbalik loob po tayong lahat sa ating dakilang Diyos Ama, dahil po sa panalangin po ay pinakamalaking kapangyarihan po ang panalangin sa ating dakilang Diyos Ama. Yun po ang pinakasobrang napakalaking kapangyarihan, mga kabayan. Hindi kayo ipapahintulot ng ating dakilang Diyos Ama kung kayo po ay tao ng ating dakilang Diyos Ama. Kahit ano po, mga kabayan, kahit sa barko po, lulubog ang barko, mga kabayan. Kung kayo po ay tao ng Diyos, hindi po kayo mamatay. At hindi po lulubog ang barko, mga kabayan, kung mayroon po kayong mga 10, no, 10 tao na sa barko na nakasakay na tao ng Diyos, tao ng dakilang ating Diyos Ama. Ayun po ang masabi ko sa inyo. Anuman po, mga kababayan, ang mga aksidente na mangyayari, ay ito po ay dahil po ito sa ating kapabayaan, no? Sa wala tayong hindi tayo kumikilala sa ating dakilang Diyos Ama. Upang unawaan ninyo, anumang mga pangyayari sa bagyo man, mga kabayan, mga bagyo, mga kabayan, sabihin ko sa inyo, kaya pong hindi patuloyin yan, no? Ang mga bagyo o anumang klaseng trahedya, hindi po kaya nyo pong hindi patuloyin yan kung manalangin lang po kayong lahat. Hindi po ngayon lang kayo manalangin. Habang kayo'y nabubuhay, manalangin po na wala pong ganong mga pangyayari sa inyong lugar o lindol man, mga kabayan. Ito po yung masabi ko sa inyo, basta sa isang lugar pag may tao ang dakila ating Diyos Ama, no? Dahil po, mga kabayan, ito po ay obserbado ako, no? Nung nangyayari na maraming patay, sa totoo lang po,
ang karamihan ditong namatay dito na mga demonyo at satanas ay 14, no? Sa isang lugar diyan sa Luzon na ang daming patay na matay diyan, ang namatay po diyan na demonyo at satanas ay 14, no? Sa madaling sabi mga kabayan, mga babarang at saka mangkukulam ang napatay noong bagyo na yun na maraming namatay, no? Kung saan yung tinatamaan noon. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung saan lugar yon. So 14 po ang namatay ng mababarang at mangkukulam doon. So ito po yung sasabi ko sa inyo mga kabayan, kung saan po yung masama, nandoon po yung mga trahedya. Kung saan po yung masamang lugar, no? Napakaraming masama na wala ng Diyos doon, nandoon po yung malupit na trahedya. Tandaan po niyo mga kabayan, upang manawaan nyo, no? Ito lang po masabi ko sa inyo, malaking kapangyarihan po ang paglapit sa ating dakilang Diyos Ama. Sinasabi ko man sa inyo mga kabayan na ang parating na sakit itong 2025 ay sinasabi ng Ama, no, dahil po sa inyong panalangin ay hindi po ito matutuloy, no? Itutuloy-tuloy nyo lang po yung panalangin habang kayo'y nabubuhay mga kabayan, na huwag pong magkaroon ng sakit na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, no, kung anumang klaseng sakit na darating nasa mundong ito, no. So ito po yung masabi ko sa inyo, hanggang dito lang po mga kabayan, no. Magandang araw, higit sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan.